Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria ngayong Sabado ng linggong ito. Nawahilingin natin ang dalangin ng mahal na Birhen na katulad niya, patuloy tayong magtiwala at maniwala sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Aminin muna natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at muli tayong dumulog sa nawahilingin natin ang dalangin ng mahal na Birhen na katulad niya, patuloy tayong magtiwala at maniwala sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Aminin muna natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at muli tayong dumulog sa Diyos ng awa. Sinugong tagapagpagaling sa mga makasalanan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapang-adyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, minabuti mong manahan sa sinapupunan ng mahal na Birhen, kaya't gawin mong lumigaya sa pagdiriwang ng kanyang karangalan, kaming kinupkop sa kanyang pag-aampon, yamang ikaw ay nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon, ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaang mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel.
Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay." At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't saloobin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa'yo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang iba sa mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," ani nila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?"
Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Patuloy po ang tema at mensahe sa linggong ito tungkol sa pakikinig. At ngayon sa ating mga pagbasa sa pagdiriwang na ito, binibigyan tayo muli ng isang pagninilay, hindi lamang sa pakikinig natin sa kalooban ng Diyos, kung hindi sa pakikinig din ng Diyos sa bawat pagsusumamo at panalangin natin. Narinig po natin sa unang pagbasa kung paano pinakinggan ng Diyos ang paghingi ng tawad at pagmamakaawa ni David sa Diyos. Nakagawa si David ng isang napakalaking kasalanan nang makiapid siya sa asawa ni Uriah na si Bathsheba. At sila, ang kasalanang ito, ay nagbunga ng isang supling. Subalit, nakikita ng Diyos ang ginagawa ng tao. Nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa natin sa araw-araw. Kung paano nakita ng Diyos ang ginawang ito ni David. Subalit mga kapatid, nang aminin ni David ang kanyang pagkakasala at pagkukulang sa harapan ng Panginoon, siya'y pinatawad ng Diyos. Subalit nananatili, lahat ng kasalanan ay may kaparusahang kapantay. Kaya naman, hindi namatay si David, pero ang namatay ay ang kanilang anak ni Bathsheba. Ngunit pag tinignan natin ng mas malalim na pagninilay ang unang pagbasa, ipinakita sa atin ang kahaywagaan ng pakikinig ng Diyos sa pagsusumamo ni David. Gayun din narinig natin sa ating ebanghelyo ang pakikinig ni Jesus sa pagsusumamo ng mga alagad. Tumawid sila sa ilog at sa kalagitnaan ng pagtawid na ito, dumating ang isang napakalakas na bagyo at unos na halos matumba at mataob ang kanilang bangka. Subalit nang tumawag ang mga alagad sa Panginoong Hesus, sila'y tinulungan niya, sila'y pinakinggan niya, sila'y iniligtas niya. Ang buhay natin minsan, mga kapatid, ay dinadayulan din ng mga bagyo at unos. Ng unos at bagyo ng problema, suliranin at mga alalahanin sa buhay. Pero sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin na sana sa gitna ng unos at problema, suliranin sa buhay, lagi tayong kumapit, magtiwala at tumawag sa Diyos. Kasama natin ang Diyos, dinaramayan tayo ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Ang kailangan lamang nating gawin, tumawag at magtiwala sa Kanya. Ang Diyos natin, ipinakita sa Ebanghelyo, ay hindi Diyos na bingi. Hindi siya walang pakiramdam. Hindi siya manhid sa mga pangangailangan natin. Bagkus isa siyang Diyos na nakikinig at laging handang dumamay, handang laging iligtas tayo sa unos at bagyo ng buhay. Huwag tayo sanang matakot na tumawag sa Diyos. Bagkus patuloy tayong magtiwala at maniwala na pinakikinggan ng Diyos ang bawat panalangin at pagsusumamo natin. Gawin nating halimbawa at modelo si Maria. Sa araw na ito na ginugunita natin siya, hilingin natin ang kanyang pagdalangin na nawa turuan niya tayong tumulad sa kanya, na laging nagtitiwala sa magandang plano at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ang Diyos ay nakikinig, ang Diyos ay hindi manhid. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Magtiwala at maniwala, nakikinig siya
sa panalangin natin. Amen. Sinusunod maging ng hangin at alon ng anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan at napakagulong daigdig. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mandaragat, namamalakaya at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Alalahanin din natin yung mga taong humihiling ng ating dasal, gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mahal naming Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay, at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa sa pamamagitan ng aming lubos na pagtitiwala at paniniwala sa iyong magandang plano para sa amin, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain at ibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo,
ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang haming handog upang mapakinabangan kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Santa Angela Merici at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating iisang Ama sa langit. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipatulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong nagtitiwala at naniniwala sa magandang plano ng Diyos sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria ngayong Sabado ng linggong ito. Nawahilingin natin ang dalangin ng mahal na Birhen na katulad niya, patuloy tayong magtiwala at maniwala sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Aminin muna natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at muli tayong dumulog sa nawahilingin natin ang dalangin ng mahal na Birhen na katulad niya, patuloy tayong magtiwala at maniwala sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Aminin muna natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at muli tayong dumulog sa Diyos ng awa. Sinugong tagapagpagaling sa mga makasalanan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapang-adyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, minabuti mong manahan sa sinapupunan ng mahal na Birhen, kaya't gawin mong lumigaya sa pagdiriwang ng kanyang karangalan, kaming kinupkup sa kanyang pag-aampon, yamang ikaw ay nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon, ang taong iyo'y dapat na mamatay.
kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, "Kayo ang lalaking iyon, ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaang mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Sinabi pa rin ng Panginoon, "Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel." Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay." At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't saloobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa'yo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo."
Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang iba sa mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, ani nila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Patuloy po ang tema at mensahe sa linggong ito tungkol sa pakikinig. At ngayon sa ating mga pagbasa sa pagdiriwang na ito, binibigyan tayo muli ng isang pagninilay, hindi lamang sa pakikinig natin sa kalooban ng Diyos, kung hindi sa pakikinig din ng Diyos sa bawat pagsusumamo at panalangin natin. Narinig po natin sa unang pagbasa kung paano pinakinggan ng Diyos ang paghingi ng tawad at pagmamakaawa ni David sa Diyos. Nakagawa si David ng isang napakalaking kasalanan nang makiapid siya sa asawa ni Uriah na si Bathsheba. At sila, ang kasalanang ito, ay nagbunga ng isang supling. Subalit, nakikita ng Diyos ang ginagawa ng tao. Nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa natin sa araw-araw. Kung paano nakita ng Diyos ang ginawang ito ni David. Subalit mga kapatid, nang aminin ni David ang kanyang pagkakasala at pagkukulang sa harapan ng Panginoon, siya'y pinatawad ng Diyos. Subalit nananatili, lahat ng kasalanan ay may kaparusahang kapantay. Kaya naman, hindi namatay si David, pero ang namatay ay ang kanilang anak ni Bathsheba. Ngunit pag tinignan natin ng mas malalim na pagninilay ang unang pagbasa, ipinakita sa atin ang kahaywagaan ng pakikinig ng Diyos sa pagsusumamo ni David. Gayun din narinig natin sa ating ebanghelyo ang pakikinig ni Jesus sa pagsusumamo ng mga alagad. Tumawid sila sa ilog at sa kalagitnaan ng pagtawid na ito, dumating ang isang napakalakas na bagyo at unos na halos matumba at mataob ang kanilang bangka. Subalit nang tumawag ang mga alagad sa Panginoong Hesus, sila'y tinulungan niya, sila'y pinakinggan niya, sila'y iniligtas niya. Ang buhay natin minsan, mga kapatid, ay dinadayulan din ng mga bagyo at unos. Ng unos at bagyo ng problema, suliranin at mga alalahanin sa buhay. Pero sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin na sana sa gitna ng unos at problema, suliranin sa buhay, lagi tayong kumapit, magtiwala at tumawag sa Diyos. Kasama natin ang Diyos, dinaramayan tayo ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Ang kailangan lamang nating gawin, tumawag at magtiwala sa Kanya. Ang Diyos natin, ipinakita sa Ebanghelyo, ay hindi Diyos na bingi. Hindi siya walang pakiramdam.
hindi siya manhid sa mga pangangailangan natin. Bagkus isa siyang Diyos na nakikinig at laging handang dumamay, handang laging iligtas tayo sa unos at bagyo ng buhay. Huwag tayo sanang matakot na tumawag sa Diyos, bagkus patuloy tayong magtiwala at maniwala na pinakikinggan ng Diyos ang bawat panalangin at pagsusumamo natin. Gawin nating halimbawa at modelo si Maria. Sa araw na ito na ginugunita natin siya, hilingin natin ang kanyang pagdalangin na nawa turuan niya tayong tumulad sa kanya, na laging nagtitiwala sa magandang plano at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ang Diyos ay nakikinig, ang Diyos ay hindi manhid. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Magtiwala at maniwala, nakikinig siya sa panalangin natin. Amen.